Eto na siya. Naku, magaling magluto to. Kasama natin ngayong umaga sa unang hirit sa ating Kitchen Hirit, Sunshine Dizon. Hello! Good morning. Nice to have you back. Hello. Ano tong sweet adobong pusit? Sweet adobong pusit. Pero ang difference nito, ate, hindi tayo gumamit ng ink. Okay, yay! Okay. Ay, masaya ako na walang ink. Para sa mga taong ayaw umitim ang nguso at dila. Okay. Kunwari may date sa umaga. Oo. So ngayon, nag-isa na tayo and then we'll proceed with the parang adobo part niya. Okay. So, let's add. So, andito na yung kamatis, sibuyas, at bawang. Ngayon, idadagdag ko naman yung toyo. In fairness, konti lang. Oo, tansyahan lang to Oo. And then, lulutuin natin ngayon yung suka. Mas maraming suka nga naman kesa sa toyo. Gaano kadalas ka nakakaluto sa inyo? I know you love to cook and nag-aral ka, di ba? Magluto. Yes. Medyo busy kasi lately, so hindi ako masyado nakakaluto except for those days na nagsa-special request sila ng mga aking specialty na pasta. Ano ang mga specialty na pasta? Dahil nagstay na ako sa Pampanga, nadali ko na yung taba ng talangka na pasta. Oo, naluto mo yan sa Mars nung minsan. Yun. Okay, isa yun sa mga specialty ko. And meron din akong pwede pang lenten yung tuna pasta ko. Yun. So pati yung mga bata gusto nila kainin yan? Kumakain naman, pero I think sa mga bata kasi mas gusto nila yung... Bacon pa rin, ano? Oo, tsaka yung medyo on the sweet side. Yes. Oo, totoo yan. Ito, medyo sweet siya. Although kasi pag pusit, baka hindi pa masyadong carry ng mga bagets. Yes, oo. Tsaka, siguro maganda rin isang option dahil sweet siya. Maganda rin, pwede nating lagyan siguro ng chili flakes. Uy, I love it. Para medyo magtamis ang hang. Pwede, so, pwede. isa I like sa mga that. options ng mga Kung magluluto. gustong-gusto yan ng boss namin, yung medyo maanghang para may extra spice sa umaga. Sabi daw nila kapag kunwari may chili yata sa katawan or pag kinakain, parang nakatulong din daw sa metabolism or something. Yes, actually, totoo yan. If you notice, mga Thai, mahilig sila sa spicy. Kumbaga, marami sa kanila payat. Oo nga. Kasi, oo nga. Diba? Pag bumili ka ng small sa Thailand, di ka magkakasya talaga. Ayan. So, ngayon, kinukook out lang natin yung suka. Alright. So, yun yung kaya hindi mo hinahalo? Yes. Well, actually, wala naman talaga siyang scientific basis sa bakit hindi siya pwedeng haluin. Pero dahil sa Pinoy tayo, sumunod na lang tayo. Sundin na lang si Lola, huwag lang tanong-tanong pa. Oo, dahil baka mahilaw yung suka. I think pwede na kasi nagsingaw na naman siya. Correct. And now, okay, marami kang pwedeng, process nito. Pwedeng unahin mo munang lutuin yung squid. Pero ako hinuli ko na to prevent the squid na ma-overcook. Yes, good one. So, Kasi yung squid mabilis. Actually, ako hindi ako marunong magtansya ng squid. Oo. Kung kailan siya luto. Kasi hindi katulad ng shrimp, para nag-iiba yung kulay niya from gray to pink. Pag ito, actually, medyo mabilis challenging. lang. Mabilis lang lutuin ang squid at huwag natin siyang i-overcook. Alright. Itong squid natin na to, natanggalan na to ng ink sac. Yes. Ayun. Pati yung parang plastic strip sa loob. Ay, oo nga. Yan. Oy, Shine, babalikan namin finished product. Pero bago ang lahat, Villa Quintana, tama ba? Yes! Abangan nyo po, Mondays to Fridays, Villa Quintana. At maraming salamat po sa lahat ng mga kapuso natin dahil #1 po kami sa puso ninyo. Thank you very much. Congrats! At mamaya, abangan ang finished product ng sweet adobong pusit ni Shine. Sa pagbabalik po ng unang hirit.